Have you ever grown tired of hearing the famous remark, "Mahal ko eh"? This is what we normally hear from our friends and relatives when we question them why they do such things. Pero sometimes, hindi rin talaga natin sila masisisi. After all, love can push us to strive for things we never imagined possible. Today, we'll hear about our Comshi's personal experiences about romance. Let's not wait further at alamin na natin ang chismis sa kanilang kabaliwan sa pag-ibig. In today's episode entitled, Things You Can Do for Love. Yes, ayan. Love, love, Palakpakan. Love, love, love. Ayan. So, kamusta naman kayo, everyone? Ayan. Okay naman. Okay lang kami. Okay. Siyempre, palagi namang okay kahit hindi. Pero ayan, siyempre, simulan na natin to agad. So, for our first question, what are the just because things that you have done for a loved one? So, feel ko gustong sumagot agad ni Aliyah. Siguro i-relate ko siya dun sa sa parents ko. Kunyari, pag may nakita ako or naalala ko na gusto nila to, for some reason, parang mas gusto ko siyang bilhin. Kasi wala, gusto ko lang ibigay sa kanila. Gusto Charity. kong bigay buhay na gusto. So, it's my turn. So, pang umaga kasi ako nun, as a STEM student. 3 years. Actually, isang taon na ng bachelor's degree na yun. Pang umaga ako. And nililigawan ko siya. Tapos, gumigising ako ng super aga para gumawa ng tula for her para mabigay ko sa kanya bago siya pumasok. Tapos, ang effort ko, binababad ko pa yung papel sa kape, yung bond paper. Tapos, susunog-sunugin ko pa yung gilt. Tapos, ang uwian namin noon 1, tapos ang uwian nila 7. Tapos, maghihintay lang ako dun sa labas ng classroom nila hanggang mag-uwian sila. Tapos, hahatid ko siya pa uwi. Ann, simulan mo na. Hindi kasi ako lover girl sa paningin nyo dapat eh. And just because ko yung kapag umaalis siya, aantayin mo siyang makapunta dun sa pupuntahan niya or pag pauwi siya, tas ang layo ng pinanggalingan niya, aantayin ko siya makauwi kahit super late na tas inaantok ako, basta alam ko lang na safe siya. So, sino na bang next? Meron kasi akong boyfriend. Hindi. Yak, may sira yung branding ko. Hindi, yun nga. Si Denise talaga. Hindi, ayun nga. Parang, hindi kasi ako super ma-sweet. Hindi ako words of affirmation, ganun. Tapos, nakakatawa rin kasi hindi naman ako gift-giving na girl. Pero for some reason, kunwari may makita ako na gusto niyang damit, pag may extra talaga ako, pag kunwari mag-uukay ako, pupunta ako ng mga lugar na, ay parang bet niya to, para matatawa ako kahit wala akong pera or kahit yun na lang yung pera na meron ako. As long as alam ko na, ay magugustuhan niya to or gusto ko tong makitang suot niya, bibilin at bibilin mo. Feeling ko yun yung pinaka naaano akong just because na. Ayan, so ako naman, grabe yung pagmamahal din na binibigay sa atin ng pamilya natin. And sa tingin ko yung just because, yung nag-aaral ako ng mabuti kasi sila yung nagpapaaral sa akin. Na ito yung love ko na kaya kong ibigay do sa mga sacrifices nila sa akin. Ayun. So, ikaw naman, Carlo. Feeling ko yung mga small things lang talaga yung pinakamahalaga pagdating sa love. Hindi naman dapat talaga ang grande, malaking bagay. Siguro yung isang just because na isang memorable for me is yung binigyan ko yung boyfriend ko ng stuffed toy. Yung talent coordinator ako ng Orange and Lemons that time. So wala ako sa grounds, hindi ko siya makikita, hindi ko siya makakasama. Habang tumutugtog yung banda, tapos nandun ako sa taas. May kasama siya. Kahit hindi man ako yon, yung persona of my presence, nandun, kasama niya yon. Then, ayun, pagdating naman sa family ko, small things, tinitimplahan ko ng kape yung mama ko, yung papa ko, inihilit ko sila, just random occasions. So, sino next? Yung isang bagay na hindi ko makakalimutan na ginagawa ko talaga lagi. Like, sobrang busy kasi niya. Kasi officer din siya. Tapos antayin ko lang siya ng buong araw kung anong oras man matapos yung agenda niya. Tapos hatid ko siya from Perps to Bikutan. Ang layo nun, sobrang layo nung iikutan nun. Pero, wala akong wala akong pagsisisi, ganun. Ginagawa ko lang siya kasi out of love. Mahal ko lang siya, ganun. It's very, very important talaga to have someone na, will treat you just because. Yes, Diba? syempre, Yan. yung quality time din yan. Yeah, quality time. Ikaw naman, Paige.
Kasi, di ba, hindi naman ako pala salita or mahilig magsalita. So, syempre, nagsusulat ako ng mga handwritten letters. Marami silang pinagdadaanan, di ba? So, syempre, gusto ko ng may encouragement sila. And yung memorable ko siguro, yung memorable ko siguro, yung isa kong friend, birthday niya kasi nung pa-end nung month na yon, and nag-decide ako nung the previous month na magagawa ko ng letters per week. So like from the first week no month na yon to the end, nagsulat ako per week. Then the end of the month, kinompile ko siya, tapos binigay ko sa kanya for her birthday. Just because, so hindi naman sa na gusto ko siya like that. Pero kasi friend ko rin siya, so syempre may last pa tayo, di ba? So si Carmela. Recently, parang nagiging gift giver ako, gaya ni Max. Parang, kunwari, pag may nakita akong bagay na, bagay sa kanya to, ganun. Parang alam mo yung urge na bilhin mo, nandun. Tapos, yung kapatid ko kasi, like mag-isa lang siya usually sa bahay kasi mostly online class sila. So kapag umuwi ako, parang pag may nadadaanan akong ice cream, ayun, bibilang ko siya kasi wala lang, gusto ko lang. Tapos, kapag naman sa friends, pag malayo sila or like hindi ko sila laging nakikita, everyday may chat ako na, okay ka lang ba? Ganon. Nandun yung presence mo na kapag gusto nilang magsabi or something, pwedeng alam mo yung mararamdaman nila na nandyan ka for them. So, ayun. Parang pinagbubuklod siya talaga ng love talaga natin sa mga pamilya natin, sa mga personal someone natin. Pero ayun nga, so let's move on sa ating second question. Hanggang saan naabot ang mga ginagawa mo para sa pagmamahal? Yes. So simulan natin siya kay Carlo. Yun yung kung saan hanggan or yung mga ginawa ko, di ba? Feeling ko, since my current boyfriend, feeling ko isa sa mga pinaka-groundbreaking kong na ginawa sa sarili ko is pumunta ng Novaliches para lang bisitahin siya. Actually, connected yun just because gusto ko lang siya makita. Pero isa sa mga remarkable, nangyari to sa first boyfriend ko nun, ex ko na. Umabot ako sa point na namumulot na ako ng piso sa bahay namin para lang mapamigay sa kanya na pamasahe. This is not a form of panunumbat, di ba? Pero kasi sobrang sakit nun sa part ko na parang estudyante lang ako. Then, ubos talaga lahat ng balances ko sa account. Humihingi na ako sa parents ko para lang may masustain, may mabigay ako sa relationship namin. Which is, hindi na siya pagmamahal It's a form of, obsession. It's a form of attachment. Kasi ang love hindi siya nakakaubos. As long as ginagawa mo yung isang bagay na masaya ka, as long as ginagawa mo yung bagay na hindi ka ubos, that's love. Balanon, ikaw? Yung kung saan aabot yung pagmamahal na kaya kong ibigay. Siguro ito naman yung yung hindi naman ako kilala. Maraming times na naka-attend ako ng concert, pero itong day na to, feeling ko ito talaga yung grabe yung sacrifice ko that time. Kasi sobrang biglaan lang siya. Meron akong ticket noon, pero nagdadalawang isip ako kung pupunta ako kasi nga may klase ako, may pasok, gano'n. Sa previous school ko pa. And ang uniform ko noon, syempre naka-pencil cut na skirt, tas naka-blouse. So, iniisip ko yung challenge na pwede kong maharap if ever na tutuloy ako. Pero syempre, tumuloy pa rin ako kasi sila naman yun Feeling ko, isa yun sa love na kaya kong ibigay sa kanila. Na kahit pagod ako sa klase, after defense, pupuntahan ko pa rin sila kahit gaano pa yan kalayo. Napagod ako, oo, kasi sobrang late na rin ako nakauwi. Pero yung puso ko naman nun, punong-puno siya. Kaya super happy na, and hindi ko siya pinagsisihan na nagawa ko siya. Next. Ella. So ako, kasi ang haba ng years na binild ko yung self-love ko para sa sarili ko. Mamahalin ko yung mga tao sa paligid ko hanggat hindi ako nauubos or hanggat hindi siya labag sa loob ko, hanggat gusto kong ibigay sa kanila yung mga bagay na binibigay ko or ginagawa ko sa kanila, gagawin ko as long as hindi ako nauubos. Kasi nga, self-love. Sino susunod? Ako na. About to sa kay Catherine at Daniel. Kasi super Umiyak fan din. nila ako, 11 years. So, kung hanggang saan aabot ang pagmamahal ko, 11. nakikipaglaban ako para sa kanila. Kahit Wow. alam kong hindi naman nila ako kilala.
December 2019, hindi ko makakalimutan. Nag-half day ako sa klase para makapunta ng Araneta kasi yung ano yun Christmas special ng ABS-CBN. Gusto ko lang sila makita. Kahit alam kong may mga gagawin sa hapon na yun, basta ma-fulfill ko lang yung pagiging fan ko and maging masaya lang ako sa araw na yun. Yan lang. Sino bang next? Me. Ay, ikaw na ba? So ako, naisip ko, yung 2022 elections, na kahit hindi ako botante, 'di ba, nag-house to house ako para sa sa sana naging presidente natin. Yun nga, parang kine-question ako ng mga magulang ko, ng mga kapamilya ko na bakit ka nag-house to house, bakit ka sumasama sa mga rally, hindi ka pa naman botante. Parang yun nasa isip ko kasi mahal ko yung future ko, mahal ko yung sarili ko, mahal ko yung kung ano man yung ginagawa ko at mamahalin ko yung kung ano pa yung kaya kong gawin. Kasi alam ko na magiging tapat yung gobyerno sa future sana kung nanalo siya. So, ayan, feel ko si Max, meron pa siyang ibang something else na isi-share for us. Sa ngayon, ang pinakagrabe na ginawa ko, I think, is I changed my ways. Yun nga, I changed my ways kasi before, ma-pride ako, one relationship to another, very maano ako sa mga tao, wala akong pake talaga. Pero now na I'm in a committed relationship, natuto akong mag-adjust, 'di ba? Parang alam mong makakasakit ka ng tao, ibahin mo kung ano yung mali sa'yo, 'di ba? Kasi give and take, kung ano yung deserve niya, sa tingin mo deserve niya. Even sa friendship, lagi every time na kumakain kami, lagi kami nag-aanuhan na parang may nagawa ba, anong ayaw mo sa akin. Very helpful siya sa amin magtotropa kasi nababago namin kung ano yung, alam mo minsan nakakasakit ka ng words, nakakasakit ka ng pananalita mo. Iibahin, tapos maging okay ulit. Parang feeling ko doon nag-aano yung healthy relationships. Yeah. Sa lahat ng relationships Agree. naman. So, ayun lang. Sino next? Page. Sa akin kasi hindi rin ako marunong mag-commute before. Like, lakad-lakad lang. Andyan lang kasi yung school ko noon. And then, nung time na na-meet ko yung mga friends ko, na-meet ko yung mga people na pwede kong ma-cherish, parang willing talaga ako na pumunta that far for them. Parang yung iba nga, hinihintay ko pa nga sila dun sa malalayong place para lang makasama ko sila. So, may part din ng quality time. So, sino yung next natin? Me, hanggang sa mapagod. Pero hindi ibig sabihin nun na pag napagod ka, titigil ka na. For me, pag napagod ka na, magpahinga ka lang. Tapos, pahinga ka ng konti, tapos tuloy mo na ulit. Kasi yung pagmamahal naman, hindi naman natatapos yun sa mga certain things na ginagawa Yung sinabi rin ni JC na nakakapagod hanggang sa mapagod ka. Yun yung parang naging hangganan ko na hindi na ako na-appreciate ng tao kapag hindi ako nakakagawa ng big efforts. Kasi normal na sa kanila. Para sa akin, binago ko yun. Like parang na-realize ko na hindi lang tayo dapat give ng give. Dapat nagtitake din tayo. Sa mga nabanggit yung nagawa nyo para sa love, ang dami nun, di ba? Talagang madami. Tingin nyo ba nag-contribute naman yon sa growth nyo as a person? Marirealize mo lang na madami ka palang lapses pag may nagpaparealize sa'yo na hindi tama yung ginagawa mo, ganon. Minsan kasi ang baba ng, parang sinasabi ko, ang hirap umintindi ng tao, lalo na kung hindi nila hinahayaang ipaintindi yung sarili nila. Ganon. Feeling ko, nakakatulong siya sa growth ko kasi at some point, sa proseso ng pag-iintindi mo, parang nare-realize mo na hindi naman talaga lahat ng tao magpapaintindi sa'yo. Nasa sa'yo lang yun kung paano mo iti-take yung mga actions nila, ganon. Hindi ko alam kung may sense yung sinasabi ko, pero ako lang naman makakaintindi na ito, pagmamahal ko to eh. Kailangan maintindihan nyo pa. Tama te, ba't sila mga alam? Lover girl? Yeah. Pero yun nga, Tayo yun as I mentioned earlier, I went through that phase and it was very draining. Talaga explore ka lang ng explore. Parang, sige, makasakit ka ng tao, okay lang. Pero may mga dumating ng mga tao sa akin na nagpa-realize. Kahit matagal na kunwari yung mga relationships, andun pa, may lapses pa rin ako. Sobrang dami pa rin lapses. Pero hindi rin, hindi naman mawawala yung lapses. Pero as long as, not necessarily as long as, parang andyan pa rin sila.
'di ba? Hindi rin sila napapagod na intindihin ka na hindi mali yan, 'di ba? Parang give and take nga. Natututo siya, natututo rin ako. So, feeling ko yung pag-change ko ng ways, sobrang nakatulong siya sa growth ko. Para sa akin kasi yung love yun yung ano eh. Umuubog ng pagkatao natin na wala naman ako dito kung hindi rin dahil sa past relationship ko na kino-consider kong biggest lesson sa buhay ko. Kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi naman ako magleletran. Kasi dapat susundan ko na siya. Di ako yung sinundan mo. Hindi. Option ko na talaga yung letran. Parang yun na yung last na babagsakan ko. Pero parang sabi ko sa sarili ko, ilang taon akong magpapakulong sa sarili ko. So yun, sa example ni Endaya, sabi niya, Letran may not be your first choice, but it's your best choice. So take the let pass now. Ayan. Hindi, pero yun nga, pag masyado ka nakadepende sa tao, mahirap na eh. Kasi sa susunod, pag nawala yan, ay wala ka na rin. Wala kang, wala ka sariling identity. Sa every phase naman natin is meron tayong lesson na nakukuha doon. Oo, kung may mali, mas i-improve pa natin siya. And kung okay naman siya, mas i-improve pa rin. Well, I totally agree with you, Balanon. First kasi dapat alamin muna natin yung definition ng love. Dapat alam natin kung ano ba talaga yung CJ, love. what is love? Based on Corinthians, R.E. Charik. Pero alam ko sa sa Book of Corinthians, na dinidefine ko ano yung love. Na ang love should be nurturing, hindi siya prideful. Pero alam mo yon, kapag in-apply natin yon, yung mga bagay na yon, you can define something as love. And matututunan nating matutunan nating maging tayo, right? Right. Pero kasi, when we are, dati hindi tayo understanding, pero dahil mahal natin yung tao, inintindi natin siya. Lahat ng ginawa kong mga bagay for love, nag-contribute siya sa growth ko. Takad ko na nga eh. Charot. I mean hindi. I mean growth as a person siguro yung tawag dito, iba-iba kasi tayo ng perspective sa ko. Like parang pag pumapasok ako sa relationship, hindi ko nilalabas agad yung ganong side ko kung alam kong hindi ma-reciprocate basta-basta. So, let us now have Miss Bolosan for her closing charot. Ang tagal na years ko, binild yung self-love ko para sa sarili ko. So, feeling ko, in those years, mas inuuna kong maintindihan yung nararamdaman ko kasi sa nararamdaman ng iba. Nung nagkaroon na ng jowa, alam mo yung mas naging understanding ka. Dagdag dito yung parang, kasi na ate ko, para talaga kaming aso't pusa. So ayun, nung parang, Ano ka doon? Pusa or ano? ako si Jerry. So ayun. Ako si Jerry, pusa ang ate. So ayun, parang kami na lang kasi dito nasa Pilipinas ng ate ko. So kami magkasama sa bahay. So parang away kami ng away. So yun, parang ngayon medyo na lesson yun. Kasi nga kami na lang dalawa yung nandito. So parang kami na lang yung dumidepende sa isa't isa. Kami na lang yung nandyan for each other. Yung love na yun, parang nagkaroon din ng growth sa sarili ko. Yun. Actually, parang hindi kasi balance yung pagmamahal ko sa sarili ko. Parang mas binubuhos ko siya sa ibang tao. So, ayun. So, sa tingin ko, ngayon na nag-grow talaga ako sa kung ano man yung napagdaanan ko. And sana hindi ko na siya mapagdaanan. Siguro din, hindi lang naman kasi growth yung ko eh. Like, positive na growth. Meron din akong times na may shortcomings talaga ako and nag-spiral din ako dahil sa, so-called na pagmamahal na yun. And I almost lost myself, or rather pala, na-lose ko talaga yung sarili ko. Like, in the past years. And it's taking time din naman. Pero yun naman. Hindi naman dapat lahat sobra-sobra yung ginagawa mo sa pagmamahal. Hindi na yun pagmamahal eh. Kasi yung pagmamahal parang nawawala na sa sarili mo. So ano pang point para ibigay mo lahat sa ibang tao kung wala ka na nun para sa sarili mo? Ayun lang. Kagaya nga ng sinabi ni CJ, ang love hindi dapat nakaka-drain. So, Dumating man tayo sa point na feeling natin, ginagawa ko to lahat sa pagmamahal. Kaya kong ibigay sa iyo ang buong mundo para sa pagmamahal. It's not love kapag nauubos ka. So define your love first before you continue with your relationship. Pero, alalahanin natin na there's nothing really wrong with, putting yourself first as long as
iniisip mo pa rin talaga yung ibang tao. Kasi Wala ka minsan, na. kasi may ibang relationships na sa sobrang iniisip naman yung ibang tao, nawala naman yung sarili niya, di ba? Wag Yes. naman sana dumating Know sa the point na balance. yun. At saka Oo, know balance lang dapat. So guys, remember, Yeah. remember, wag niyong mauubusin yung sarili niyo. So ayun, siguro naman lahat ng mga nagawa natin, for love talaga yun. Kasi gusto nating mapasaya yung mga taong mahal natin. So, gagawin natin, yung mga bagay na tingin natin, makakapagpasaya talaga sa kanila. And that is how powerful love can be. Happy Valentine's, Comshies!